Sa puntong ito, makakausap po naman natin si Brigadier General Restituto Padilla, ang tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines. General Padilla, magandang hapon po. Magandang hapon, Susan, at sa lahat po ng nakasubaybay sa programa niyo ngayong hapon at magandang hapon po. Okay, sir. Ano na ho ang susunod na hakbang ng militar matapos ho itong pagpugot ng Abu Sayyaf sa bihag nilang German? Unang-una, Susan, hindi po titigil ang ating sinasagawang mga operasyon sa lugar po ng Zamboanga, Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Ito po ay magpapatuloy at papatingin pa natin ito mas lalo na ngayon na sinabi na ng mahal na Pangulo na pinakailangan natin na masolusyonan ito sa madaling panahon. May deadline tayong isinet kamakailan nung simulan ng taon na to at yan ay tinutupad pa rin natin. Lungkot man ibalita ito na hindi po kami nagtagumpay sa pag-rescue sa Aliman, pero hindi po ito nagiging balakid sa kagustuhan namin na talagang mapuksa ang grupong ito. In fact, lalong nanggigigil po ang ating mga tropa at lalong nag-motivate na ipagpatuloy itong laban na to at ma-rescue kung maaari ng maayos itong mga nananatili pang hostages na hawak nila. Isa kayo ba, General, ilan pa ho ba ang hawak na bihag ng mga Abu Sayyaf? Kamakailan ho, nasa 26 po yan, pero mientras na napakawalan po itong bata na tinurn over po kanina sa Malacanang, 25 na lang po yung naiiwan. At nakumpirma rin po natin na itong grupong Abu Sayyaf ang kumuha dun sa mga Vietnamese kamakailan, ito po yung lumobo na sa 32. Kaya 32 po ang bilang ng mga bihag o ng mga kidnap victims na hawak po nila sa kasalukuyan at karamihan po dyan ay mga Vietnamese. So doon ho sa bihag nila may mga mas marami ho ang dayuhan. Mas marami po ang dayuhan at ang pinakamarami pong dayuhan dyan ay kinabibilangan ng mga Vietnamese. So General, ngayon ho, kumusta na ho yung balita doon sa ginagawang paghahanap sa labi ng biktima nitong German National na pinugutan pa ng ulo? Patuloy pa rin po itong sinisikap nating mahanap at sa kasalukuyan wala pa po tayo nakukuhang report kung nagtagumpay tayo. Pero hindi po natin titigilan ito hanggat hindi po natin nakukuha ang labi. Nang sa ganun may turnover po natin ito sa kanyang mga mahal sa buhay at mabigyan ng respetadong paglibing. Sir, doon ho sa matapos ng pugutan ng ulo itong German National, meron pa ba kayong mga natatanggap na mga panibagong pagbabanta ng Abu Sayyaf doon sa mga hawak pa nilang bihag ngayon? Sa kasalukuyan, Susan, wala pa naman at patuloy pa rin naman natin ginagawa itong mga operasyon na to at kami po ay natutuwa na nagbigay na rin ng pahayag ang mga miyembro po ng MNLF na tumulong sa ating mga sinasagawang mga pagtugis sa mga grupo po ng ASG sa lugar na yan. Alam po natin tuloy-tuloy operasyon ng militar para mabawi yung mga bihag pa. Makakapagbigay ba tayo ng pagtiyak, General, sa mga panahong ito na ito hong nangyari sa German National ay hindi na mauulit doon sa hawak pa nilang mga bihag? Alam mo, Susan, mahirap po magbigay ng katiyakan na hindi na po ito mauulit dahil sa dami po ng grupo na kasapi nila na nagsasagawa ng ganitong pagdurukot. Iba-ibang faksyon na yan ay iba-iba ho ang ugali rin. Kaya kung sila ay may hawak na bihag, hindi po natin mapipredict kung gaano nila tatratuhin ito tulad ng mga maaari nating pag-predict sa ibang grupong kilala na natin. Ang importante dito, Susan, ay pagpatuloy natin ang ginagawa nating ofensiba laban sa grupong ito nang sa ganon, dalawang bagay ang magawa nating matamo natin. Either ma-rescue sila ng maayos at ma-pressure sila sa patuloy nating operasyon na i-release itong mga kidnap victims nila. Nang sa ganon na malutas na itong problema na hinaharap natin dyan po sa lugar ng ulo. Okay, maraming salamat po, Brigadier General Restituto Padilla. Siya po ang tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Sir, magandang hapon po. Maraming salamat, Susan. Magandang gabi po sa inyo. Iba bang